Ang mga K-pop fans sa buong mundo ay kilala siya bilang Dara, isa sa mga pinaka-successful na Korean star mula sa iconic na girl group na To Anyone. Si Dara ay talaga namang isa sa napaka-in-demand na product endorser sa buong mundo. Ngunit, sa kabila ng kanyang napakamatagumpay na career at maituturing ng isa sa mga legends ng K-pop, ay tila ba may espesyal na puwang sa kanyang puso ang Pilipinas at mga Pilipino. Makikita natin sa social media na may mga pagkakataon na bumibisita pa rin si Dara dito sa Pilipinas at may komunikasyon pa rin sa mga mahahalagang taong naging malapit sa kanya dito sa Pilipinas. Tara at ating tunghayan ang buhay ng tinaguriang pambansang krung-krung ng Pilipinas, si Sandara Parks. Si Sandara Park ay ipinanganak noong November 12, 1984 sa Busan, South Korea. Ang kanyang pangalang Sandara ay hango sa pangalan ng isang Korean general na si Kim Yushin na ang ginamit na pangalan noong kanyang kabataan ay Sandara. At sa mga hindi nakakaalam, hindi karaniwan sa South Korea ang magkaroon ng pangalan na may 3 syllables. Mayroong 2 kapatid si Sandara, si Thunder na dating miyembro ng K-pop boy group na MBLAQ at isang nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Dorami Park. Negosyante ang ama ni Sandara, ngunit noong 8 taong gulang pa lamang si Sandara ay nabangkarote ang mga negosyo ng kanyang ama at nang dahil dyan ay naghirap ang kanilang pamilya. Sabi nga ni Sandara noon sa isang panayam, na kahit pamasahe sa bus ay wala sila. Pagkailangan nilang manghiram ng pera sa kanilang lola ay wala silang magawa kundi maglakad papunta sa bahay ng lola niya. Bilang panganay sa magkakapatid, napaka-responsable ni Sandara mula pa pagkabata. Noong si Sandara ay 10 taong gulang, lumipat sila dito sa Pilipinas para makapagsimula ulit ng bagong karir ang kanyang ama matapos mabangkarote. Tumira sila noon sa Pasay City. Noong nakatira na si Sandara at ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas, nahirapan siyang makisalamuha sa mga tao dahil hindi siya marunong magtagalog. Pag sinusubukan niyang makipag-usap sa ibang bata noong unang araw niya sa paaralan, pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya dahil sa baluktot niyang pagtatagalog. Dahil dyan, ay naging tahimik at wala masyadong naging kaibigan si Sandara noong unang taon niya dito sa Pilipinas. At dahil dyan, madalas siyang mag-isa, nahirapan siyang makibagay sa ibang mga bata. Ngunit, nalagpasan naman ni Sandara ito at nagkaroon siya ng mga kaibigan na tinutulungan siya para maging matatas sa pagsasalita ng Tagalog at natutong makisalamuha sa ibang mga bata at mga tao. Nag-enroll noon si Sandara sa Center for Pop Music noong early 2000s. Nakilala noon ni Sandara si Pauline Luna na noong mga panahon na iyon ay isa pang talent ng ABS-CBN. Hinikayat ni Pauline Luna si Sandara na mag-audition para sa bagong talent search noon ng ABS-CBN na Star Circle Quest. Pangarap talaga ni Sandara na maging celebrity dahil naging inspirasyon niya ang grupong So Taiji and the Boys na kung saan miyembro ang kalaunan ay naging boss niya na si Yang Hyun Suk o si YG. Nakipagsapalaran si Sandara sa audition at nakasama niya sa batch sila Hero Angeles at Joseph Bitangkol. Pasok naman sa hatol ng mga hurado si Sandara at nakalusot sa mga eliminations at napasama sa Star Circle Quest Magic 10. Ang mga hurado noong mga panahon na iyon ay sila Boy Abunda, Gloria Diaz at Direk Loren Jogi. Dahil nga native Korean si Sandara, nahirapan siya sa mga daily exercises na binigay ng mga hurado. At ayon sa isang panayam, dahil nga matindi ang pangangailangan ni Sandara, pabiro niyang sinabi na kung hindi siya papalarin sa Star Circle Quest o SCQ, ay tatalon siya sa building na iyon. At syempre, biro lang naman yun. Noong panahon na iyon ay possible na ang interes ng mga Pilipino sa Asian o East Asian beauty at aesthetics. Bago kasi nakita si Sandara sa Star Circle Quest, ay nauna nang nahumaling ang mga Pilipino sa Taiwanese actress na si Barbie Su nang nooy sumikat na chinobela na Meteor Garden. At dahil nga nagtapos na noon ang teleserye na Meteor Garden, ay muling nakakita ang mga Pilipino
ng mala Barbie Sue na beauty sa katauhan ni Sandara. Kaya dahil dyan ay talaga namang nag-uumapaw noon sa karisma si Sandara. Sa kasagsagan ng show na Star Circle Quest ay laging nakakakuha ng Texter's Choice Award si Sandara dahil sa text votes ng mga manonood. At noong finals ay itinanghal na runner-up si Sandara, sunod sa nooy nanalo na si Hero Angeles. Pagkatapos ng Star Circle Quest, piniyayaan ng ABS-CBN ng maraming project si Sandara, gaya ng mga commercials at pelikula. Kasama siya sa mga projects gaya ng SCQ Reload na kung saan ay kasama niya ang mga kabatch niya sa Star Circle Quest at kasama sa ASAP Fanatic at napasama din siya sa teleserye na Kristala. Nagkaroon din si Sandara ng music career dito sa Pilipinas at naglabas ng album na kung saan ay kasama ang hit single na In or Out at nakabenta ng 60,000 na copies. Nagkaroon din siya ng mga pelikula gaya ng Because of You at Can This Be Love. Sumubok bumalik sa Korea si Sandara para magkolehiyo at umattend ng mga workshop sa Seoul at sumubok din na maging singer at actress. Ngunit hindi pa siya pinalad noong mga pagkakataon na iyon. Bumalik siya sa Pilipinas noong 2005 ngunit ang kanyang career ay hindi na kasing sigla ng dati. Gumanap pa siya sa isang pelikula na The Lucky Ones kasama si Joseph Bitangkol na pinalabas noong April 2006. Bagamat malaki ang kinikita ni Sandara, ang kanyang ama naman ang namamahala ng kanyang mga kinikita at kalaunan ay iniwan sila ng kanyang ama at nag-asawa ng iba. Kalaunan ay nalulong sa sugal ang kanyang ama at halos naubos nito ang mga naipon ni Sandara. At noong ang April 21, 2007 ay naaresto pa at nakulong sa kasong estafa ang ama ni Sandara matapos mag-issue ng talbog na tseke. At dahil nga sa tumamlay na showbiz career at matinding pangangailangan sa pera ni Sandara ay napilitan siyang mag-post sa isang men's magazine at nagpa-sexy. At nang dahil dito ay hindi na siya nabigyan pa ulit ng panibagong kontrata ng kanyang TV network. Bagamat tinalikuran sila ng kanyang ama at iniwan ang kanilang pamilya, ay nanaig ang kabutihang loob ni Sandara at nagbayad siya ng piyansa para makalaya ang kanyang ama. Ngunit sa pagkakakulong ng kanyang ama ay nakasira ito sa kanyang reputasyon dito sa Pilipinas. Ngunit noong 2007 ay nakatanggap si Sandara ng offer para maging trainee sa ilalim ng YG Entertainment at dahil dyan ay bumalik sila kasama ang kanyang pamilya sa South Korea para makapagsimula ulit ng bagong buhay at subukan ang kapalaran niya sa ilalim ng YG Entertainment. Nagtraining si Sandara sa ilalim ng YG Entertainment sa loob ng 2 taon at noong ang 2009 ay nag-debut bilang part ng Korean girl group na To Anyone. Pagkatapos nun ay nagkaroon din siya ng solo Korean debut noon ding 2009 sa single niya na Kiss, kasama ang kagrupo niya rin sa To Anyone na si CL. Nagsunod-sunod ang magagandang nangyayari sa career ni Sandara sa ilalim ng YG Entertainment at ng grupong To Anyone. Lalo pa na lumabas at sumikat ang To Anyone noong mga panahon na nagsisimula ng sumikat ang K-pop sa buong mundo. At masasabi natin na isa ang To Anyone sa mga K-pop groups na nagbukas ng pinto ng kasikatan para sa K-pop sa buong mundo. Maliban sa musical career ni Sandara ay nagkaroon na rin siya ng mga acting projects. Nagkaroon ng mga kanya-kanyang issues at ganap sa buhay ang mga miyembro ng To Anyone kaya dumating ang punto na bihira na silang magsama-sama. Si Park Bom ay nakahiatus mula pa noong 2014. Ang leader nilang si CL ay abala sa pagsubok niyang pumasok sa Hollywood at magkaroon ng music career. Si Minzy naman ay ganap nang umalis sa To Anyone at inannounce ito noong 2016. At si Sandara ay nakafocus sa kanyang acting career bilang bahagi pa rin ng YG Entertainment. At noon ngang November 2016, ganap nang inannounce ng YG Entertainment ang disbandment ng To Anyone
at nagpaalam ang grupo sa pamamagitan ng kanilang final single na Goodbye. Kahit nang magtapos ang pagsasama-sama ng grupong To Anyone, ay kaliwat kanan pa rin ang mga projects na dumadating kay Sandara at talaga namang napaka-in-demand pa rin niya. At may ilang pagkakataon na bumabalik pa rin siya sa Pilipinas para bumisita at tumanggap ng ilang projects. At noon ngang 2017 ay nag-judge pa siya sa isang reality singing show sa ABS-CBN na Pinoy Boy Band Superstar at minsan pa siyang nag-guest sa It's Showtime. At noon ngang July 12, 2023 ay nag-release pa siya ng song na Festival at sa mga lyrics ay isiningit niya ang linyang In or Out na reference sa hit single niya noon dito sa Pilipinas na In or Out. At pati nga ang kanyang username sa X o Twitter na Krungit21 na nangangahulugan na siya pa rin ang nakilala ng mga Pilipino na pambansang krung-krung ng Pilipinas. At nakakatuwang isipin na sa kabila ng tagumpay na tinatamasa niya ay hindi siya nakakalimot sa kanyang pinagmulan dito sa Pilipinas. At kung nagustuhan niyo ang video na to ay maaring mag-subscribe at i-click ang bell button para updated kayo sa mga susunod nating kwentuhan. Hanggang sa muli, anyong!